nabalitaan kasi namin sir, dyan po sa inyong dalubhasaan or college, nagkaroon po ng bomb threat last time. So kumusta na po ang school nyo ngayon, Sir Edwin, sa kabila po ng insidenteng ito noong mga nakalipas po na araw, sir? Ayun, Sir Kier, yun nga po, simula po nung February 21 po, nagsimula po kami, nag-shift po kami into online class. Dahil po dun sa dalawang insidente po, dalawang beses po kaming nagkaroon ng bomb threat sa Mabini Colleges, particular po sa high school building po. So ngayon po naka-online class po kami, undergraduate and graduate school po ng Mabini Colleges and including po high school mula nung Feb 21 na tatagal po hanggang March 1, hanggang linggo po yung aming online classes po. Alright. So ito ba, malaman namin po Sir Edwin, first time ba itong nangyari sir sa atin pong universidad or sa atin pong kolehiyo? And ano sir yung reaksyon ng mga faculty o ng mga mag-aaral matapos po itong insidente, Sir Edwin? Sa pagkakaalam ko po, sir, ay kauna-unahan po itong pagkakataon nangyari po sa institusyon. Kaya nagulat din po kami kasi kadalasan ang nagiging drill lang naman namin kapag kailangan naming lumabas ng facilities at building kapag mayroong fire drill, earthquake drill, at kapag nakakaramdam kami ng lindol. Pero nung nakaraan po talaga ay ibang rason po kung bakit kami naglabasan ng building lahat. Though, hindi naman po talaga namin kagad pinaalam sa mga estudyante yung rason kung bakit kailangan na nilang umuwi. Naging systematic naman po yung pagpapalabas sa kanila at pagpapauwi na ibang rason. Yung una po, sinabi namin na may emergency meeting ang faculty. Yung pangalawa naman po, nagkaroon ng problema sa kuryente ng building. So, kailangan pong pauwiin. So, kami rin po sa faculty at yung mga empleyado ay nahintakutan din po kami dun sa nangyari. Pero at the same time, tiwala naman po kami sa nagawa ng ating administration sa tulong na rin po ng Philippine National Police. Alright. Eto sir, maisingit ko lang na katanungan. Sabi niyo po 2 beses kayong nagkaroon ng bomb threat. Eto para aware lang sir yung ating audience. Eto ba sir, sunod, di ba, pagkatapos nung isa, after talagang sunod na araw, meron na namang bomb threat or pinalipas naman yung ilang araw? Or kailan ba sir yung yung una and yung second time ng bomb threatening dito po sa atin pong institution, Sir Edwin? Po, yung una pong pagkakataon ay February 18, Miyerkules po yun ng umaga. So nakita po yung isang sulat na naglalaman ng bomb threat sa CR ng babae sa ground floor ng high school building at ang nakakita po nito ay isang canteen staff. So yun po yung unang pagkakataon, and then Feb 19 po nag-shift kami into asynchronous and online class, Thursday po yun. And then nung ma-clear out po namin na okay na lahat at wala magiging problema, Feb 20 po bumalik kami sa face-to-face na meron na pong mahigpit na security. So, nagkaroon po kami ng adjustment. So, kala namin okay na, and then, nung umaga rin po ng Feb 20, nakita po yung isa na namang sulat, same location lang din po, same CR ng babae. Pero ang nakita po this time ay student teacher na po namin sa Mabini. And then, in-inform niya po ang yung guard at yun po. Kaya napag-desisyonan po ng school na i-shift muna sa online class ng halos more than a week yung klase po sa Mabini. Alright. Eto sir, yung may kagagawa nito sir, kung inyo pong ipaglilingkod, natukoy na ba sir kung sino yung yung may kagagawa nito sa insidenteng ito? Or meron ba kayo sir hinala or idea kung sino talaga yung may gawa nito, Sir Edwin? Actually, wala pa po. Yung bagay na po na yan ay inahabilin na po namin sa ating kaputulisan sa Camarines Norte Police Provincial Office. Sa pupumuno ni Police Colonel Paul Abay. So siya po yung talagang nag-supervise po ng lahat. Ongoing pa po yung investigation. Wala pa rin po kaming update kung ano na po kung sino na po. Pero nakapagbigay na po kami sa kanya ng kopya ng CCTV
anong CCTV copy kung sino po ang mga pumasok sa CR during that duration po bago matagpuan yung bomb threat na sulat. So, um, yun po, wala rin po kaming idea kung sino po ito at hinihintay pa po namin yung opisyal na ilalabas na investigasyon or resulta ng investigasyon na ginagawa po ng Philippine National Police. Opo. Dahil ito sir, maisingit ko ulit na katanungan, Sir Edwin. Dahil dito sa bomb threat na ito, 2 beses pati dito sa sa atin pong institution. Ano sir yung naging pagbabago after nung bomb threat? Halimbawa sa sa pag-aaral bukod sa pagsasagawa ng online class, nag-suspend ba tayo sir ng klase, mga ganon? Or sa inyo po, nag-suspend ba yung ating pagpunta sa school? Sir Edwin? Actually, yung klase po, hindi po siya na-suspend. Nag-shift lang po kami sa asynchronous tsaka particular online classes po. Kaya, ayun po, nasa bahay po ako ngayon, nala po ako sa school namin. Nag-shift po kami into online classes at yung mga teachers naman po na may problema sa kanilang mga internet connection, pwede naman po silang pumunta physically sa school. Tapos po, in the duration po, hanggang sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy po yung pagkakabit ng mga CCTVs po, both sa high school department, sa building high school department and college department ng Mabini Colleges. So, dinagdagan po, actually marami na po, dinagdagan palalo yung mga CCTVs. Nagkaroon na rin po kami ng metal detector scanner para po sa mga pumapasok. Hinigpitan din po yung pagbabantay sa gates ng both high school department and college department. Pinapalagbok po lahat ng mga bisita or yung mga hindi kasama sa Mabini Colleges community. Kailangan po nila mag-logbook. Ilalagay po nila yung pangalan, address, anong office po yung pupuntahan nila at maging yung signature po nila. At kailangan po nila magdala ng valid ID. Para naman po sa mga estudyante, ang kailangan lang is yung school ID ang kinakailangan nilang dalhin. Gayon din po, nagkaroon din po kami ng pag-igpit sa mga parcels or sa mga iniiwan. Dati po kasi, kung may ibibigay sa isang staff ng school, empleyado, pwede pong iwan sa guard. Ngayon po, hindi na po pwede. Ganun din po sa mga parcels. Kailangan po yung kung sino po tatanggap ng parcel, sila po talaga rin dapat ang kumuha mismo doon sa magbibigay. Bawal na po mag-iwan, hindi na po pinapayagan sa mga. So ganun po yung naging mahigpit na seguridad po na ginagawa namin ngayon para po masiguro rin namin po yung kaligtasan at yung kapanatagan po ng isip ng mga magulang po, particular doon sa mga estudyante natin. Opo. Eto sir, dahil nga po dyan sa bomb threat po na yan sa inyo pong institution, wala naman ba sir lumipat ng ibang school, nag-transfer, wala naman po bang nag-drop out or hindi na pumasok? Sir Edwin? May mga natakot po, of course normal naman po yun na reaction po ng mga estudyante, pero siniguro naman po ng Mabini Colleges Administration na secured pa rin po yung kanilang mga anak at yun naman po yung prioridad namin sa mga ganitong sakon naman yan or ganitong klase ng mga insidente. Yun po yung lagi sa aming bilin ng administration. Lagi namin i-prioritize po yung kaligtasan at yung welfare po ng mga estudyante. So far, wala pa naman pong ganon. May mga natakot lang po, pero siniguro naman po ng administrasyon sa kanila na ligtas naman po sila at ginagawa naman po ng pamamahala ng Mabini Colleges ang lahat para po maging okay po at maging matiwasay po yung kanilang pag-aaral. Alright, opo. Ngayon ba sir, pwede nang or safe na ba sir na bumisita dito sa ating school or pwede na bang pumunta dyan yung mga student, yung mga teachers natin? Safe na ba tayo sa mga bomb threatening, Sir Edwin? Actually, sa ngayon po, may mga estudyante po nagpupunta for transactions, may mga nagbabayad ng tuition, may mga, yung iba po, merong mga kinukuhang document sa registrar. So, sa tingin po ngayon, ayos na po ang lahat. Pero hinihintay pa rin po namin yung bilin sa amin ng Mabini College Administration na kami po ay makapag face-to-face sa Lunes na po ang aming balik ng face-to-face. So, kung may mga transaction po or mga
kailangan puntahan physically yung mga estudyante po or even mga magulang sa school, pwede naman po sila makapasok. At we ensure na safe naman po sila. Alright. Ito, for clarification lang sir, may singit ko ulit na katanungan. Wala naman sir nag-resign ng mga empleyado dyan sa Mabini Colleges. Wala naman po at hindi naman po ganun din kalala yung sitwasyon and tawag doon, hindi rin po advisable sa amin na gawin nyo ngayon kasi patapos po yung school year. And yung mga empleyado naman po ng Mabini Colleges ay dedicated naman po kami sa aming sinumpaan sa aming tungkulin sa mga estudyante po namin and of course pag-serbisyo po sa mga estudyante po sa Mabini Colleges, mapa teaching or non-teaching man yan. So intact pa rin naman po kami, solid pa rin naman po kami.